habang may mga bayan pa rin mahirap pasukin sa taas po ng baha. Mula po sa Batangas Port, nakatutok live si Mark Salazar. Mark. Emil, mula pa kaninang madaling araw hanggang itong buong maghapon na ito, pumailalim sa dilubyo at peligro ang lalawigan ng Batangas. Sa Star Tollway pa lang sa Malvar, Batangas, hirap ng maaninag ang highway nang bumuhos ang malakas na ulan. Nasa ilalim ng red rainfall warning ang probinsya at storm signal number 2 kaninang hapon. Sa ibaan pa lang, hindi na kaya ang maliliit na sasakyan ang hanggang tuhod na baha. Bandang alas 2 ng hapon, 4 na major roads na ng probinsya ang hindi madaanan. Ganon din ang 4 na tulay. Ayon yan sa Batangas PDRRMO. Sa Bawan San Pascual Diversion Road na nag-iisang papasok ng Lemery, hanggang baywang na ang taas ng baha. Hindi na kinaya ng AUV na ito ang lalim, kaya lumutang na ito kinailangan hilahin ng mga residente, patawid ng baha. Patuloy ang ragasan ng tubig, kaya may peligro ng flash flood, dahilan kung bakit maging ang mga 10-wheeler truck ay hindi na nagpakasakali. Bago magtanghali pa ang huling situational report ng Batangas PDRRMO, kaya nadagdagan pa sigurado ang halos 500 pamilyang nasa 34 na evacuation center. Hindi rin mapasok ang bayan ng Calatagan na isa pang coastal town. Marami rin ulat ng malalang sitwasyon doon. Mula sa Buwan hanggang Batangas Port lamang ang road network na madaraanan. Emil, wala pang senyales na kakalma itong sitwasyon na ito. At pagamat kami nasa storm signal number 1 na lamang, damang-dama naman namin dito, Emil, yung red rainfall warning, ang pinakamataas na babala ng malakas sa pagbuhos ng ulan na hanggang sa mga oras na ito ay nagpapatuloy. Emil. Mark, ano ang posibleng maging diskarte ng provincial government, maging ng mga local government units para mapasok yung mga area na ikamoy hindi mapasok kanina dahil pa rin sa baha? Alam mo, Emil, I can imagine kung gaano kahirap yan gawin, dahil kami, yung news team, sinubok natin, at least yung Lemery at Calatagan, dalawang bayan ito na nagtala ng malalang epekto ng bagyo. Mula sa mga netizens, sa mga residente mismo, ay hindi mapapasok. At hanggang sa mga oras na ito ay patuloy yung ganong sitwasyon at malamang ay pataas pa ng pataas yung tubig baha na aming mga nadaanan. Kalimitan ay mga tulay ito at mga kalsada, mga major roads pa man din ito, Emil. In fact, ang huling situational report ng PDRRMO ng Batangas ay bago pa mag-alas 12 ng tanghali, yung evacuation centers na kanilang na-establish 34 na may halos 440 na pamilya ito. Kung saan mga bayan ito ay hindi malinaw at ganun ka-sketchy, Emil, yung situation report dito sa lugar na ito dahil nagpapatuloy ang mga obstruction para sa mga first responders para tumuhin yung mga lugar na nangangailangan ng tulong, Emil. Mark, please, isang tanong na lamang. Doon sa mga area na binabanggit mong isolated, ito ba ay nakatira ng relief goods o meron bang nakahandang relief packs at relief goods doon sa area para sa mga kababayan nating naapektuhan ng mga pagbaha na ito? Ang mga nakapaglabas pa ng video kanina umaga, Emil, ay karamihan mga taga-Calatagan at Lemery na ang ilang mga pamilya humihingi ng saklolo at ang iba'y nagsasabi na ito'y unang pagkakataon lamang na maranasan nilang umabot sa bubong ang kanilang baha. Pero ito ay mga impormasyong nakukuha lang natin kapag sila'y nakakapag-post sa social media ng kanilang sitwasyon. In as far as the PDRRMO is concerned o yung kanilang responde, ay wala tayong nakukuha pang updated na mga ulat kung ito ba'y natunto na-rescue ang dapat i-rescue. Pero kagaya ng sinabi ko, Emil, malamang hindi talaga madali dahil nakita natin sa ground kung gaano kahirap ang mobility sa Batangas itong maghapon na ito. At kahit hanggang sa oras na ito ay hindi kumakalma. At I can imagine hindi pa rin
magiging madali na mapasok nila at isang Lemery, ang Kalatagan at ilang parte ng Lian at Lipa. Emil. Ingat at maraming salamat, Mark Salazar. Dahil sa taas ng baha, nagbabangka na ang mga taga-Baaw sa Camarines Sur para makabili ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Ang latest sa sitwasyon doon, tinutukan live ni John Consulta. John! Mel, not passable sa lahat ng uri ng sasakyan ang isang kalsada sa Baaw, Camarines Sur. Isang kalsada na dinadaanan pag pupunta ka sa bahagi ng probinsya ng Albay. Ito'y dahil na rin sa lagpas taong baha na dala ng Bagyong Christine. Bantay sarado at walang pinapadaang sasakyan ang mga tauhan ng PNP Camsur sa bahaging ito ng National Road sa Baaw, Camarines Sur. Ang dahilan, lagpas tao raw kasi ang baha. Di madaanan ng anumang klase ng sasakyan. May mga sumubok na pumasok, pero tulad ng truck na yon ay wala itong nagawa, no? Tumirik sa bandang gitna. Ito ang dahilan kung bakit walang makapasok, walang makalabas sa may bahagi ng Albay dahil ito ang kalsadang nagdurugtong sa Camarines Sur at Albay. Kaya ang mga residente, kung hindi hinahatira ng supplies tulad ng bigas, ulam at tubig, nagkukusa ng umalis sa kanilang mga bangka. Minsan, kasama pa ang kanilang mga alagang aso, baboy at baka. Isa na rito ang residenteng si Mang Tonet Panambo. Lampas tao. Lagpas tao ang baha. Walang. Hindi kayo Hirap talaga. Ang hirap. Paano magluto, wala ka mapagpilitan. Wala ka mabibili. May pera ka, wala ka mabibili. Hindi ka makalabas. Dahil wala kang sakyan. Kailangan may bangka. Wala kang bangka. Wala, sorry, mag-antay ka. Piniling manatili naman sa bahay ng residenteng si Angelina Bolarin para maglimas ng tubig sa loob ng kanyang bahay kahit bagong opera. Di tulad ng ibang naranasang pagbaha, sadyang kakaiba raw ang perwisyong hatid ng Bagyong Christine. Binabawasan namin dati hindi masyado. Pero ngayon, bawas kami ng bawas. Marami talagang tubig na umaano sa loob. Maraming tubig dyan sa labas. Galinagyan ng ganyan para hindi pumasok yung mga tubig sa loob. Pero ganun rin, napasok pa rin. Stranded naman at mahaba ang pila ng mga cargo truck na ito dito sa Baaw, Camsur. Natutulak dapat paalbay. Paano kayo rito? Anong ginagawa niyo pagka ganyan? Wala, ganito lang. Paano yung pagkain niyo? May ano lang po kami, nagsasahin kami. May lutuan kami. Sa Naga City naman, puno pa rin ng tubig ang isa sa pangunahing kalsada ng lungsod na may taas na hita hanggang bewang. Ang mga sasakyan, nagbuwebeltahan pag nakitang di kakayaning pasukin ang kalsada. Kaya ang ilang residente walang magawa kundi i-park ang kanilang sasakyan at suungin ang baha tulad na lang ng mag-inang ito. Nay, bakit po kayo punta dito? Magpapacheck up po dyan. May sakit po si baby. Nilagnat po. May lagnat. Kaya kahit baha. Nandyan po. Kaya po kami dito. Mel, hanggang sa ngayon ay wala pa rin kuryente sa malaking bahagi ng Naga City. Kung kaya naman, malaking bagay talaga ang mga libreng pa-charge tulad ng nasa aking likuran. Para dito nga yun, sa isang establishmento rito sa Naga City, para sa mga low-bat na residente rito. At yan muna rito sa Naga City. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Mahigit 12,000 taga-Kasiguran Aurora ang lumikas dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine. Sa gitna ng masamang panahon, may ilan pa rin hindi lumikas kahit bumabaha na. Maki-update tayo sa sitwasyon doon sa pagtutok live ni Katrina Son. Katrina? Mel, mula kagabi hanggang ngayong araw ay tuloy-tuloy ang malakas na ulan dito sa Kasiguran, Aurora. Dahilan kung kaya't binaha ang ilang bahagi ng bayan. Kumagat na ang dilim. Yung ligtas, ngayong pagsalanta ni Christine, Pero tuloy-tuloy pa rin ang
ang pagdating ng evacuees sa mga evacuation center dito sa Kasiguran, Aurora. Kahit malakas na ang ulan at hangin, may ibang di pa rin iniwan ang kanilang mga bahay. Kahit tumataas na ang baha, tulad na lang ng ilang residente sa Barangay Calantas. Si Gina at kanyang pamilya, di pa rin lumikas kahit abot dibdib na ang baha. Kasi wala rin naman po kaming mapuntahan eh. Dahil po ay puno rin po sa evacuation. Mahirap po talaga kasi lumaki na po kami, dito na po kami talaga. Lagi inabot ng ganito. At bigla po yung buhos ng tubig po. Ay, siyempre po ma'am, nilikas muna ng mga gagamit, niligpit. Malakas ang pag-ulan dito sa bayan ng Kasiguran sa Aurora. Kaya naman ang palayan na ito nagmistula ng ilog. Ang mga bahay din dito lubog na sa baha. Kaya naman ang mga residente nagpasya na munang mag-antay at pahupain ang baha sa kani-kanilang mga sasakyan. Ang pamilya ni Magdalena Manzano sa sasakyang ito na muna nananatili habang hinihintay na humupa ang baha. Hindi raw kasi nila inasahan na tataas ang baha dahil karaniwan ay hanggang tuhod lang ang inaabot nito. Mas mahirap po ngayon talaga ma'am. Kesa po nung nakaraan. Ngayon po talagang malaki ang tubig. Binaha rin dito sa Kasiguran ang Barangay Marikit at Barangay Tinib, habang isolated naman ang Barangay Esperanza. Ang mga kalsada kasi patungo rito, abot bewang na ang baha at tanging malaking truck na lang daw ang nakakadaan. Kaya naman agad silang pinuntahan para mabigyan ng ayuda. Panawagan naman ng MDRRMO sa mga lumikas. Maganda sana manatili muna sa mga evacuation center kasi may kasunod pa kasing pagtaas ng kailugan o pagbaha. Sa kabuuan, nasa 3,892 families o 12,116 individuals ang lumikas. Binaha rin ang ilang kalsada sa bayan ng Dilasag. Gayon din ang Dilasag Aurora Dinapigue Road dahil sa mataas na tubig sa Ditubo River. May mga baka rin na lunod. Mel, ayon naman sa PDRRMO, dito nga sa Aurora, wala naman daw naitala na anumang landslide sa buong probinsya kaya passable ang lahat ng daan dito. Wala rin daw naitala na anumang o sinumang nasugatan o nasaktan dulot ng bagyong si Christine. Mel? Katrina, sabi mo may mga residente hindi lumikas. Pero bang update? Kamusta sila? Anong gagawin ng lokal na pamahalaan sa kanila? Katrina? Mel, kanina, binalikan natin yung ilan sa mga lugar at ilang mga barangay na may mga hindi talaga lumikas kahit mataas ang baha sa kanila. Ayon nga sa kanila, nakikita naman daw nila na kaunti-kaunting umuhupa na yung baha kaya hindi pa rin daw sila lilikas. Pero ayon naman sa LGU rito na kapag kakailanganin daw ay ipapatupad daw nila ang forced evacuation, Mel. Maraming salamat sa iyo, Katrina Son. Inilikas sa mga residenteng nakatira malapit sa isang dike sa lawag sa Ilocos Norte. Pero nga ang baha ng tuluyang pagkasira niyan, lalo't hindi pa tapos ang pagsasaayos. Nakatutok live, JP Soriano. JP? May mga kapuso, sa mga oras na ito ay mahina pero tuloy-tuloy yung pag-uulan dito sa malaking bahagi ng Lawag, Ilocos Norte. Ganito na po yan sa mga nakalipas na oras. Pero nasa papunta na sa direksyon ng West Philippine Sea ang bagyong Christine ay hindi pa rin mapakakampante ang mga local officials at talagang tinitiyak nila na nasa ligtas sa lugar ang mga residente dito. Malakanang ang pagulan at malakas na hangin ang naranasan sa buong maghapon sa Lawag, Ilocos Norte, bunsod ng bagyong Christine. Pero bago pa man dumaan ang bagyo, maagang pinalikas ang mga residenteng nakatira sa tabi ng ilog at dagat. Katabi po nito yung nasirang dike dito sa tapat ng Pansan River. Ito yung dike na nasira sa kasagsagan ng bagyong Julian na ongoing repair pero inabutan nga po ng bagyong Christine. At doon po sa kabilang yon, yun po yung West Philippine Sea. Kaya dito po yung mga nakatira dito, pinalikas sila sa evacuation centers sa pangamba nga na magkaroon ng soil erosion. Yung kahit sira, nag-erode. Kaya malapit yung bahay nila doon. Aabot sa mahigit 50 pamilya, katumbas na mahigit 100 individual ang nananatili ngayon sa evacuation center sa kalapit na Gabo National High School. Isa sa mga inilikas na residente ay si Jonalyn at kanyang mga anak. Kinakabahan kasi marami kaming mga bata
Malilit pa yung mga anak namin, kaya mas gusto namin na dito kami. Unang inilikas ang mga anak ni Jonelle, pero nang malamang hindi pala naisama ang kanilang fur baby o alagang si Madel, agad itong pinalikan ni Jonelle. Bumalik kami dun sa bahay, kahit malakas na yung hangin, para kunin lang siya, sir. Hindi madali ang buhay sa mga evacuation center, lalo na sa mga bata. Nagpapaalala kasi ito sa kanila na may parating na delubyo at posibleng sakuna. Pero ang ilang magulang sinisikap na maiparamdam sa mga anak na magiging okay ang lahat at lilipas din ang bagyo. Gaya ng isang nanay na ito na nakijoin sa mga anak sa pag-record ng TikTok videos. At Mel, yung mga kababayan natin yan nasa evacuation center ayon sa local officials ng Lawag ay mananatili po sa mga evacuation center hanggat hindi po lumalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Christine. Atin mo na ang latest mula rito sa Ilocos Norte. Balik mo na sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Nakapaghatid na ng tulong ang GMA Kapuso Foundation sa ilang lugar na sinalanta ng Bagyong Christine. Namahagi ng relief goods ang team ng